Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang walang iba kung hindi ang nag-iisang Buggy the Clown. Random na opinion at ilang mga fan theories ko lang naman ang ating pag-uusapan. Yung pagka-fan theory nito baka maraming masabi, panigurado yung mga viewers, pero ano pa man, shoutout muna kina Mark Benry Aquino, Chinchin Rueda, Angelo Xiaume, Noah at GJR Printer Repair. So simulan na natin. Si Buggy the Clown ay isa lamang sa mga sikat na karakter na talagang maikokonsidera ko base sa aking obserbasyon dito sa One Piece community sa Pinas ay napaka-overused yung pangalan or overrated, parang ganon. Overrated hindi dahil napakaastig na karakter ni Buggy, kung hindi dahil sa ito ay ginagawang kalokohan ng mga fans dito. Kasama ng mga bukang bibig na karakter tulad nila Condoriano, God the Usopp at marami pang iba. Dahil sa kanyang nakakawalang ganang character design na isang clown na may pulang ilong, ginagawang biro na lang si Buggy. Pero what if hindi lang pala hanggang katatawanan yung impact ni Buggy sa istorya? What if mayroon pang something ang bagay na makakapagpagulat sa ating mga readers at viewers about sa dadating na revelation about kay Buggy the Clown? Bago tayo mapunta sa aking fan theory, balikan muna natin ang ilang information na posibleng magkumbinsi sa atin na si Buggy ay hindi basta-bastang pirata lang. Ang pinakaunang revelation na talagang nakakapagtaka at nakakagulat patungkol sa pagkatao ni Buggy ay yung katotohanan na siya ay kababata ni Shanks. Dito unang nabanggit ni Buggy si Red Hair. Sinabi niya kay Luffy na naaalala niya yung isang insolent dog na may straw hat na kagaya ng suot nito. At dito nga nakumpirma na magkasamahan si Shanks at Buggy. Noong nalaman niyang yung straw hat ay mismong galing kay Shanks. Hindi sinabi dito kung saan sila naging magkasamahan until ni-reveal sa atin na si Shanks pala ay parehong naging apprentice sa barko ng Roger Pirates kasama si Buggy, ang barko ng dating Pirate King. This amount of information pa lang ay talagang nakaka-overwhelm, habang yung karakter ni Buggy noong pinakilala sa atin ay isang clown lang na mahilig sa kayamanan, which is malayo nga sa kanyang tunay na background na napakaastig kung tutuusin. Ang matindi pa, maging yung mga big names na mula sa old era ay nare-recognize si Buggy. Ibig sabihin hindi lang siya isang tauhan na nakatago sa likod ng pangalan ng Roger Pirates. Mayroong napatunayan si Buggy para ma-recognize at maalala siya ng walang iba kung hindi yung pinakamalakas na tao sa buong mundo dati na si Edward Newgate. Maging yung Navy nga ay nag-conduct pa ng investigation para lang malaman at i-announce nila during sa Marineford War na si Buggy ay dating member ng Roger Pirates. And talagang nakakatawa at nakakagulat at the same time, maging si Dark King Silver Rayleigh ay hindi nakakalimutan si Buggy. Ibig sabihin mayroong something si Buggy na maging yung mga old era talaga ay nare-recognize nga siya. Ngayon kung pag-uusapan naman natin yung laban ng Whitebird Pirates at Roger Pirates, nakakagulat na bata pa lang si Buggy. Take note na siya ay isang apprentice lang pero nagawa niyang makayanan yung puwersa ng mga atake ni na Roger at Whitebird gamit yung haki nila. Understandable na yung iba doon ay talagang mawi-withstand yung impact nung clash na yon, pero pinag-uusapan natin si Buggy. Inakala natin na siya ay isang mahina dahil sa kanyang karakter na isang clown at puro kalokohan at kaduwagan lang, nami-mislead tayo sa totoong Buggy the Clown. Take note na summer sa mga SBS o Vibricard or anything na may One Piece info, sinabi daw ni Oda na kung si Buggy ay nakapag-training talaga ng sobra, magiging halos kasing pantay na ng lakas niya yung lakas ni Shanks ngayon. Napakatinding statement na ito knowing na si Buggy ay ginawa ni Oda na isang joke at weak character. Dagdag pa natin dito, imagine si Buggy being the first mate and vice captain of Red Hair Pirates. Kasi nga maging si Shanks mismo matapos yung pagkamatay ng dati nilang kapitan na si Goldie Roger noon sa Logtown, hindi ito nag-atubili na yayain si Buggy na maging member ng kanyang bubuoing pirate crew. Ibig sabihin that si Buggy yung magiging first mate, 'di ba? Imagine na lang natin, si Buggy dapat yung Ben Beckman na nakikita natin ngayon. Wala lang, nakakatawa lang isipin.
Speaking of strength, isa sa dahilan na sinasabi kung bakit naging stagnant si Baggy at siya ay naglay low sa East Blue dahil nga daw sa yung kanyang mindset. Kayamanan lang naman talaga yung habol niya and hindi na siya nag-training o ano pa kasi nakarelay nga siya sa kanyang Devil Fruit abilities. Although alam naman natin na nung una ayaw na ayaw niya ito. Ilan sa mga kayang gawin ni Baggy gamit yung kanyang Devil Fruit ay yung mga ito. Dahil sa kanyang Devil Fruit ability, mayroon siyang kakayahan na i-defy yung law of nature. Yun nga ay yung law of gravity. Kayang buhatin ni Baggy yung kahit anong kabigat na bagay, which parang lumalabas tuloy na nagagawa ngang palutangin ni Baggy yung kahit ano. Halimbawa nito ay yung nagawang pagbuhat ni Baggy sa isang blue gory na alam naman natin na sobrang bigat at nagawa pa niya itong ihagis ng walang kaproble-problema sa sahig gamit lang yung kanyang mga kamay na putol. Kamay lang yon. At ganun din yung nangyari noong nagawa niyang buhatin si Jinbei at Luffy ng sabay ng kalahati lang ng katawan niya yung nagbubuhat. And speaking of Mihawk, wala lang namang pangtapat sa kanya ang mga swordsman, mapamagaling man yan o average swordsman, kasi nga noong nagkaharap sila ni Mihawk during sa Marineford hindi man lang nakasugat sa kanya yung strongest swordsman in the world. Sa madaling salita, walang magagawang pinsala kay Baggy maging ang isang pinakamalakas na swordsman ng buong mundo na hawak yung isa Supreme Great Black Sword na mala-espada ng higante. Pero ngayon hindi pa natin alam kung hanggang saan yung extent nun kasi nga meron tayong tinatawag na Haki. Dagdag pa natin yung Ryu, pati na rin yung tinatawag nating Advanced Conqueror Haki. Pero yun na nga, isa pa naaalala nyo ba na bukod kay Mihawk, si Baggy lang ang nag-iisang nakatalo kay Zoro. Dito sa part na ito, masyadong kumpiyansa si Zoro na kaya niyang pagpira-pirasuin si Baggy nang hindi niya nalalaman yung kayang gawin ito. At dahil sa akala ni Zoro na putol na niya yung katawan ni Baggy, hindi na niya napansin na bigla siyang nasaksak ni Baggy sa tagiliran. Kung sasabihin nyo madaya yung ginawa ni Baggy dito, well nagkakamali kayo. Naging masyadong kumpiyansa si Zoro kaya siya naisahan ni Baggy, hindi siya nandaya dito. Ilan lang yan sa mga bagay na kayang gawin ni Baggy at ang mga bagay na pinakita niya sa atin. Dagdag pa natin na walang kwenta kay Baggy yung birdcage ni Doflamingo. At saka si Baggy din pala ay may kaunting pagkakatulad kay Luffy in a different way. Remember kung paano sinabi ni Mihawk na taglay ni Luffy yung pinakadelikadong ability sa lahat sa karagatan, yun nga ay yung ability na gawing kakampi niya yung kahit sino. Parang ganon. Kitang kita natin na pati si Baggy ay posibleng may ganitong ability. Pero in a funny or ridiculous way nga lang. Dahil nga sa mga revelations at kung ano-ano pa, nakuha niya yung loob ng mga prisoners sa Impel Down. And eventually, after niyang maging si Chibukai, binuo niya nga yung organization ng mga mercenaryo which is yung tinawag niyang Baggy's Delivery. Isa sa mga kasapi nito ay yung ilang mga giants na ngayon ay member na ng alliance ni Luffy under ng New Giant Pirates. Ang tanong, paano nakuha ni Baggy yung loob ng mga giant na ito, diba? Well, siguro dahil nga yun dun sa ability na sinabi ni Mihawk. Anyway, yan nga yung ilang info na gusto kong i-point out sa inyo patungkol sa kung bakit si Baggy ay isang karakter na dapat nating bantayan talaga. Ngayon, ito naman yung aking fan theory patungkol kay Baggy the Clown na malamang nakita nyo na o narinig nyo na o alam nyo na. Pero yun na nga, knowing na si Oda ay isang napakahusay na author na mayroong napakakulit na utak, na imagine ko na hindi malayong gawin ito ni Oda. Yung fan theory ko nga yung possibility na si Baggy the Clown ay anak ni Rax the Sebek. So teka, fan theory lang ito, no need to be serious. Siguro naman napanood nyo na din dito sa channel na ito yung mga thoughts ko and opinion about kay Shanks at Blackbeard sa mga idea na posibleng sila yung anak ni Sebek. Pero na-realize ko din na si Baggy ay kasing edadan din ni Shanks, so pwede natin siyang isama sa mga possibility na ito, diba? Over 40 years ago nabuo yung Rocks Pirate. 38 years ago nangyari yung God Valley Incident. Ngayon si Baggy at Shanks ay parehong 39 na. Pareho silang isang taong gulang noong naganap yung God Valley Incident. Meron tayong makukulit na utak para isipin yung mga ganong ideya na si Rocks ay somehow nagkaanak at saktong sa God Valley Incident nandoon nangyari yung insidente kung saan nandun din yung kanyang anak at ito nga ay kinupkop ng Roger Pirates.
At yung mga sanggol nga na yun, posibleng si Buggy at Shanks na sinasabing simula pa at least bata pa sila, nasa Roger Pirates na. Ang magbaback up nga dito ay yung sinabi ni Roger matapos niyang kargahin yung mga anak ni Oden. Sinabi niya na matagal-tagal na nung huling nakahawak siya ng isang sanggol. So hindi nalalayo na si Buggy at Shanks yung tinutukoy niya dito. Pero yung talagang dahilan kung bakit ko naisip yung ideya na ito, well yun nga ay yung dahil sa karakter na ginawa ni Oda kay Buggy the Clown. Pinakilala siya sa atin bilang isang mahina, nakakatawang itsura at wala masyadong espesyal na villain sa istorya. Kumbaga nakakainis lang, parang ganon. Pero habang tumatagal, unti-unting nagkakaroon ng lalim yung kwento ni Buggy. At hindi lang mga basta-bastang development. Doon pa lang sa revelation na si Buggy ay konektado kay Shanks, na naging inspirasyon naman ni Luffy para maging isang pirata, yung kanyang connection sa Roger Pirates na pinamumunuan ng former Pirate King, including yung mga natamo niya ngayong timeline kung saan siya ay naging prison sa Impel Down, kung saan halos nagawa niya yung nagawa ni Shiki. Siya lang naman ay nakawala sa pagiging preso at nasa oras na dapat ng kanyang pagtakas sa Impel Down bago pa dumating si Luffy doon. Kung nagkataon pa sana makakatakas siya sa Impel Down at itatanghal na pangalawang taong nakatakas sa matinding prison na ito pagkatapos ni Shiki, diba? Isa pa, alam kong ito ay dahil lang sa napakagrabing dahilan na hindi ka panipaniwala dahil nga sa background ni Buggy na recognize siya ng world government and inoffer sa kanya na maging isang Shichibukai. Inoffer sa kanya, hindi siya yung nagpumilit nito. So far para sa akin ay nakakatawa at the same time napaka-overwhelming ng lahat ng ito para lang sa isang mahina at laging laman ng katatawanan na si Buggy the Clown. Naniniwala ko na hindi lang dito natatapos yung gagawing revelations ni Oda about sa karakter na ito. And isa nga dito yung revelations na naiisip ko and inaasahan ko ay yung fan theory ko nga na si Buggy ay anak pala ni Rax Disebek. Bali, dyan ko na nga tatapusin yung ating diskusyon at fan theory ko about kay Buggy the Clown. Ano yung masasabi nyo sa ating topic ngayon? Well, ishare nyo na lang yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!